Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Itinulak ni House Ways and Means Committee Chairman Albay Rep. Joey Salceda sa Senado na ipasa ang panukalang Universal Social Pension for Senior Citizens Act, House Bill 10423, para maging matatag at nangakong tutulong siya sa paghanap ng pondo para rito. Layunin ng panukalang batas na mabigyan ng tig-P 1,000 buwan-buwan ang lahat ng mga Filipino senior citizens, ayon kay Salceda na namumuro rin sa House Joint Committee on Senior Citizens, SC, and Persons with Disability, PWD Benefits. Nakausap niya ang chairwoman ng Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development tungkol sa naturang panukalang batas. Tiniyak ko rin sa kanya na kayang sustinahan ang pensyon ng mga seniors at ako ang hahanap ng panggagalingan ng pondo nito. Kaya pa itong ipasa ng Senado sa kasalukuyang sesyon ng lehislatura. Nangako siyang pag-aaralan niyang mabuti ito, sabi niya. Batay sa mga datos, tinantiya ni Salceda na kakailanganin ng programan pensyon ng 28.8 bilyon sa unang taon para sa 2.4 milyong bagong pensyonado, P40.7 bilyon sa ikalawang taon para sa 3.64 milyong karagdagang benepisyaryo, Hanchi 68.9 bilyon sa ikatlong taon para sa 5.274 milyong madadagdag pang pensyonado. Base sa panukala ang mga sumusunod na paraan upang makaya ang programa. Sa unang taon, gagawing universal ang benepisya para sa lahat ng mga 70 anyos at higit pa. Sa ikalawang taon, universal na rin sa mga 75 anyos at sa ikatlong taon, mga 60 anyos naman ang bibigyan ng benepisyo. Mananatili ang benepisyo ng mga pensyonda taon-taon, dagdag niya. Nitong nakaraan 2024, tinatayang mga 1639 milyon ang senior population ng bansa at 3.7 milyon sa kanila ang tumatanggap na ng social pension. Ayon kay Salceda, mapupunduhan ang pension program sa pamamagitan ng pagbawas ng 10% sa ayuda, budget at pagdagdag sa buwis ng mga pickup trucks, vape products and mining operations. Ikinatwira ni Salceda na hindi limos ng pamahalaan ang social pension, kundi isang benepisyong sadyang kanila mula sa naipon nilang kontribusyon sa ekonomiya ng bansa noong panahon ng kanilang kalakasan, obligasyong moral natin. Ito at hindi ayuda sa mga seniors dahil bunga ito ng kanilang mga kontribusyon sa ekonomiya ng bansa. Karapatan nila ito. Hindi nga sapat ang sistema ng pensyon natin, madiin niyang paliwanag. Iniugnay ni Salceda ang pension program na ito sa Universal Basic Income, UBI Act na isinisulong niya. Binigyan niya ng diin na dapat natutulungan ng buwis ang mga seniors na hindi na nakapagtatrabaho. Paraan din ito para matamo natin ang UBE. Isinulong ko ito noong panahon ng pandemya at matapos ang masisidhing debate sa Department of Finance, DOF, na pagtibay ang social amelioration program para sa 90% ng mga mamamayan. Dagdag niya, inaaprubahan ng Kamara ang HB 1004-23 noong Mayo 2024 at 232 ang bumuto rito. Layunin nitong palawakin ang kasalukuyang pension system at masaklaw ang lahat ng mga seniors. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din.
As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe.